Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala si Jirene Lagra. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kuya Ray. At ngayon, tatalakayin natin ang pinagmulan at pag-unlad ng Budismo. Mahalaga itong pag-usapan dahil ang Budismo ay isa sa pinakamatandang rehiyon sa buong mundo na may malaking impluwensya sa kultura, filosofiya at pamumuhay ng maraming tao. Mula sa mga aral ni Siddhartha Gautama hanggang sa paglaganap nito sa ibang bahagi ng Asya sa mundo. Alamin natin kung paano at lumago ang Budismo, kaya halina't sabay-sabay tayong matuto. Pinagmulan ng Budismo. Ang Budismo ay simula noong ika-5 hanggang ika-4 na siglo BCE sa India. Ngayon ay Nepal at India sa pamamagitan ng mga aral ni Siddhartha Gautama na kilala bilang Buddha o ang naliwanagan. Si Siddhartha ay isang prinsipe kung iniwan niya ang kanyang marangyang buhay nang makita niya ang paghihirap ng mga tao, katandaan, sakit at kamatayan. Naghanap siya ng kasagutan kung paano maiwasan ang paghihirap at sinubukan ng matinding pagtitiis. Mula na pagkasan niya na ang pinakamainam na paraan ay ang gitnang daan, isang balanse sa pagitan ng marangyang buhay at magiging paghihirap. Sa ilalim ng puno ng Bodhi sa Bodh Gaya, labot niya ang kaliwanagan at tutuklasan ang apat na marangal na katotohanan at tuang walang landas na naging batayan ng Budismo. Simula noon, naglakbay siya upang ipalaganap ang kanyang mga natutunan, nagturo sa maraming tao at bumuo ng isang pangkat ng mga alagad at tinawag na Sangha. Pangalawa, maagang paglaganap. Matapos mamatay si Buddha, parinirvana, ang kanyang mga alagad ay nagtipon upang ipreserba at ipalaganap ang kanyang mga aral. Dahil sa iba't ibang interpretasyon ng kanyang mga turo, nagkaroon ng mga pagpupulong upang linawin ng mga ito. Unang pagpupulong, noong 183 BCE, pinagtibay ng mga turo ni Buddha sa Tripitaka. Ikalawang pagpupulong, 3 BCE, nahati ang mga tagasunod sa dalawang grupo, Theravada, Traditional at Mahasanghita, mas bukas sa pagbabago. Ikatlong pagpupulong, 250 BCE, sa ilalim ng Emperador Ashoka, lumawak ang Budismo sa India at ibang bansa. Ika-apat na pagpupulong, opisyal na nabuo ang Mahayana na isa sa mga pangunahing sangay ng Budismo. Ngayon, dadako naman tayo sa pangatlo. Ano nga ba ang pangatlo? Ano yung mga pangunahing sangay ng Budismo at paglagan? Ano yung pangunahing sangay ng Budismo? Una, ang Theravada. Nakatuon sa mahigpit na pagsunod ng mga original na aral ni Buddha, karaniwan sa Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos at Cambodia. Mahayana, binibigyan din ng pagtulong sa iba bago ang sariling kaliwanagan. Lumaganap sa China, Korea, Hapon at Vietnam. Vajrayana, gumagamit naman ito ng mga espesyal na ritual at meditasyon na matatagpuan sa Tibet, Nepal, Bhutan at Mongolia. Sa kasalukuyan, mahigit 500 billion ang tagasunod ng Budismo at patuloy itong nakaka-impluwensya sa kultura, filosofiya at mental na kalusugan sa maraming bansa. Ang Budismo ay nagsimula sa India at lumaganap sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga turo nito tungkol sa pag-unawa sa buhay, pag-iwas sa pagdurusa at pagkamit ng kapayapaan ng isip ay patuloy na sinusunod ng maraming tao hanggang sa ngayon. Sana marami kayo nagtunan sa aking discussion. Ngayon, natapos tayo sa aking discussion tungkol sa pinagmulan at paglaganap ng Budismo. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod na mga video. Yun lang, maraming salamat. Mag-like.